Ito po yung kagandahan mga katits. Kapag 2 pirasong single antenna ang iyong pinusuan at meron kang isang aura meter, dala na po niya lahat. Tuloy nyo pa rin pong ibinabahagi na kapag nalocate mo po yung aura ng gold, bago mo siya hukayin, bago mo bawasan na kahit konting lupa, lahat po ng aura ng gold ay walang inilagay sa tapat na kung saan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. Ito po yung pinusuan ng ating katits mula po sa Santa Rosa, Laguna. Ito po yung long range locator, single antenna. Ito po yung bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung pinulukit ng ating 2 pirasong single antenna. So mga kababayan, mga katits, kapag sabay mo po nagagamitin itong ating 2 pirasong single antenna, isa lamang po yung babalahan at hindi po sabay o dalawa. So isa-isa lang po yan. At kapag magbabala po kayo ng gold o ring gold, direktahan nyo na po na ilalagay dito sa ating balahan na locator, maliban lamang po kung ilulocate mo na ay socket deposit. At ito pa rin po mga kababayan, mga katits, ang bala po natin ay 24 carats. So ito po yung ring gold na direktahan po natin ilalagay sa ating pong receiver ng locator. So isa lang po yung inyong babalahan at hindi po dalawa. So yan mga kababayan, mga katits. At sa paggamit pa rin po natin ng 2 pirasong single antenna, ito po yung kagandahan mga katits. Kapag 2 pirasong single antenna ang iyong pinusuan at meron kang isang aura meter, so dala na po niya lahat. Kahit hindi ka na kumuha ng ibang gamit, okay na po yan, 2 pirasong single antenna at isang aura meter. So kapag isang single antenna lamang po ang iyong pinusuan, kailanganin mo po dyan ng isang Japanese one para madala mo po lahat. Yung magagawa po ng 2 pirasong single antenna, kung isa lang ang iyong pupusuan, dapat tutuwangan mo po siya ng isang Japanese one. Dito pa rin mga babayan, mga katits, mahalaga pa rin po na kapag tayo gagamit na ng locator, huwag po tayo magsusuot ng relo, singsing. At mahigpit na bawal din po yung magkakaroon tayo ng gloves sa paggamit po natin ng locator dahil frequency po yung ating hinahanap, yung magnetic field. Kailangan mararamdaman po natin yan, pupunit po yan sa ating kamay, sa ating pulso. Ay pagka nakaglove po tayo yan, so mga kababayan, hindi po natin mapipil, hindi po natin mararamdaman yung paghawak natin sa handle ng ating locator. Dahil naka-gloves po tayo, so doon po tayo ibubuo ng frequency. Doon po gagamit tayo ng pulso, ng ground natin. Kaya kapag kinapitan mo, yung tulad ng sinasabi ko po, dinadama po yan, dinadama, isinasa puso, pinipil, niraramdam po yung paghawak natin sa ating locator. So yun mga kababayan, mga katis, mahalaga po na kaya nga dapat wala tayong relo dahil kukulik po yan sa ating nilolocate. At kaya dapat wala tayong gloves. Mahalaga po na mararamdaman po natin kung ano po yung ating gusto hanapin, kung ano po yung ground, kung ano po yung nakabala, yun po yung kukulik sa ating palad, sa ating pulso, at tayo na po yung background patungo po sa ating hinahanap. So mga kababayan, mga katis, muli pa rin po sa lahat ng ating pong mga kababayan, sa lahat po ng ating mga katis, muli pa rin po, magbibigay pa rin po ako ng hanggang 25 ng January ito na promo ng ating pong 2 pirasong single antenna. Ito po ay halagang 3,000, 2 piraso na po yan mga kababayan. Kaya kung kayo po ay pupuso, magbigay na po kayo ng complete details para may record na po. Pagkatapos po ng 25 ng January, hindi na po ako magbibigay ng promo, regular price na rin po ng ating locator. So stop na po ako doon, mahaba na po yung panahon na ibinigay ko para sa lahat po ng ating mga kababayan, mga katits, na binigyan ko po ng promo. So ito pa rin mga kababayan, mga katits, meron po ako dito ilulocate. Ito po yung 18 carats bracelet, gamit po ang 2 pirasong single antenna na may bala po siyang 24 carats. At muli, ito po yung pinusuan ng ating katits mula po sa Santa Rosa, Laguna. Mahalaga pa rin mga katis, nito pa rin pong ibinabahagi sa lahat po ng ating mga kababayan na kapag nalocate mo po yung aura ng gold, bago mo siya hukayin, bago mo bawasan na kahit konting lupa,
mahalaga po na i-estimate mo yung lapad ng detection at i-estimate mo po yung lalim na kung gaano po kalalim yung ating hukayin, lalo na kung gusto mo na doon ka dadaan sa aura ng gold. Kaya mahalaga po na i-estimate mo lalim para hindi po tayo nag-iisip, hindi po tayo nag-aalakan na gaano ba kalalim yung ating hukayin. So dapat i-estimate mo muna po yung lalim para alam mo yung lalim na yung hukayin pagdating doon bago ka magdi-drip papunta po doon sa item. So lahat po ng aura ng gold ay walang inilagay sa tapat na kung saan mismo sumisigaw yung aura ng gold, walang items po doon. So kung doon po kayo dadaan sa aura ng gold, dapat pag-aralan ninyo kung saan po nanggagaling yung deteksyon. Yan mga kababayan, naway makatulong po yung aking binabahagi sa lahat po ng ating mga kababayan kung paano po yung tamang pagdaan doon sa aura ng gold. So ito pa rin mga katits, mga kababayan, mahalaga pa rin po na itong ating 2 pirasong singilatina ay huwag nyo pa rin kalimutan na ito po ay ipahid yung dulo ng antina at malaki din po may tutulong niya, lalo na kung pabago-bago yung site na ating pinupuntahan, iba po yung content ng lupa, singaw o yung aura ng lupa sa bawat lugar na ating pinupuntahan. So ito pa rin mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng 2 pirasong singilatina, pag itinaas mo po yan, ito po yung pamantayan natin ha mga katits. Yan, hindi po pwede mataas, hindi pwede mababa. Pag itinaas mo, ito lang, kili-kili lamang. Pag itinaas mo, nakatungo na po yan. Tamang taas at hindi po nakatingala. So pag itinaas mo, dapat sabay. At kapag itinaas mo, undok, hintayin mo kung saan siya babaling. Tutos-tusan mo yan. Ito pa rin mga kababayan, sigap-sigap lang po doon sa pagpapractice. Wala naman po agad nagsimula na marunong. Lahat po yan ay pinag-aaralan. Ito pa rin mga kababayan, pag itinaas po ito, ayan, sa unang taas po yan, pabagal, pangalawa, yan na po yan, nakuha na po niya yung frequency na kung saan po lumalabas yung araw na gold. Hindi dahil sa kita po yan, hindi dahil sa nandun po yan doon natin pinapupunta, kusa po na itong ating locator ay sadya talaga magtuturo kung nasaan po yung aura ng gold. Kahit po yan ay malalim yung pagkakabaon, kahit po yan ay malayo. Ito pa rin, yan. Doon pa rin po siya tuturo. At ito pa rin mga kateks, mga babayan, yan. Pagka tinapatan po yan, ito po yung pagandaan. Kapag tinapatan po natin yung items o yung aura ng gold, kung saan po siya sumisigaw, ay mapupuls po yan, automatic po yan. Lalo na pagka binalahan mo po ito ng gold, hindi kailangan, pag meron kang ring o ikaw o yung necklace, direkta mo na ibabala sa ating kumbala locator para kapag tinapatan mo po yan, automatic na talagang yan ay mapupros. So ganyan po yan. At kailangan po yan mga kababayan, ini-estimate mo po yung lapad ng detection para kapag nag-estimate ka sa pamamagitan po ng manual na pamamaraan na gusto mong alamin yung lalim, so dapat meron kang aurameter para malaman mo yung lapad. Para pag nag-cross yan, yan, kung hindi pa, halimbawa ito po yung katis, ito po yung boundary. So pagka mag-estimate yung lalim, pag lumabas ka sa mga katis, bumuka yan, alam mo na yan mga katis. Pag bumuka yan, dire-diretso nila ang lakad mo hanggang sa mag-cross po yan. So dapat niraramdam mo, pinipil mo. Hindi yung pag buka, luluwag, ito po ating paghawak. Kailangan pag mag-estimate yung lalim, dire-diretso na yan. Pinipil mo na yan. Dinadama mo na yan. Iniisip mo kung saan po yan makukross. Maya-maya, diretso ka lamang, makukross po yan. So, malalaman mo na yun na po yung lalim. Kapag sinukat mo, dito manggagaling, kung doon nag-cross, ilampit po yan, gagamit yan ng bitro. So, ito pa rin mga kababayan, mga katiis. Muli pa rin po, kapag isa lamang ipinusuan, magtuturo lamang po ng lokasyon yan kung nasaan. Yung aura na gold, pag isa lamang. Pero hindi po yun may paghanap ng tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, o mag-isasakar na po siya dahil hindi isa. So kailangan, tawagan mo siya ng Japanese one at isang, o kaya paparehas po ng isang 2 pirasong singilatina. Ito pa rin, kapag itinaas po yan, doon pa rin po magtuturo. Yan, so yan, malmo po yan. Kapag isa lamang, simple-simple lang po yan. Pagka na palagalawin na natin, kung saan po siyang tuturo, hindi po natin dapat kukontrahin. So ito yung kagandahan mga kapatid. Kalahating dangkal lang.
At yung pagkatatapatan na po natin yan, yan, isinasa puso na yan, steady na po yung pagpusin niya. At yan, ito mga katiks, ito po yung pinusuan ng ating katiks, yan, kapag pinapatan po natin yan, ang ating single antenna ay bumubuo na po ng ground. Kaya ito mga katiks, ito po yung kalagahan na kailangan po na dapat hindi po tayo naka-gloves sa paggamit po ng ating locator. Yan. So, ito po yung kagandahan mga katiks. Pagkabuo na po yung kanyang frequency, yan. At tuloy-tuloy na po yung kanyang pakikot, masaltapatan po yan. Ito po yung pinusuan ng ating katiks mula po sa Santa Rosa, Laguna. Ito po ay isang pare na long range locator, single antenna. So mga kababayan, mga katiks, muli po maraming salamat sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiks.